paano natin i-reclaim ang Halloween bilang Katoliko? Okay, yan yung tama yung ginawa nyo, yung magdamit ng santo. Diba? Kasi nire-remind tayo ng totoong essence kung ano yung sineselebrate natin. May promise dito si Mama Mary, 15 promise. Isa sa promise niya, yung mga tao devoutly nagdadasal ng rosaryo araw-araw, hindi na mapupunta sa purgatorio. Thank you so much. Balakpakan yung sarili nyo. Ayan. So, una sa lahat, gusto kong magpasalamat for inviting me here, dito sa Hikers. At alam nyo, tanong niya sa akin, saan pa ako galing? Saan? Sa Antipolo. Alam niyo Antipolo? Nakapunta na kayo Antipolo? Pero alam nyo yung birhen ng Antipolo? Yung Black Madonna, di ba? Yun yung mga milagrosang birhen ng Antipolo. So, malapit lang ako doon. At ano yung popular sa Antipolo kung alam nyo? Kasoy. Sa Kasuman. Di ba? Pero wala akong dala ngayon eh. Next time. So, alam nyo, kaya nung yung sinabihan ako ni Sis Roda na magtutok ako at nalaman ko ng mga kabataan na magsasalita ako, ay gustong-gusto ko. Tanongin sa akin, bakit? Kasi importante kayo. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, mahalaga yan. Diba? Minsan nangiinis ka dyan. Diba? Real talk, minsan nabibisit ka dyan. Pero, mahalaga yan. Dahil, bakit? Ang sa akin, bakit? Mahalaga siya sa mata ng Diyos. Amen? Diba? At kayo mga kabataan, kayo ang future ng simbahan. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Diba? Kayo ang magtutuloy ng nasimulan. Especially ni Brother Jodin. Tama? Yes? Minsan lang hindi halata, di ba? Minsan may topak ka. Minsan meron kang attitude. Minsan masama ugali mo. Di ba? Yung tignan mo yung katabi mo, mabait ba yan? Mabait yan, di ba? Nakadress nga na saint yan eh, di ba? Sino kamukha na saint yan? Di, Brother Adrian, minsan impacto, ganyan, di ba? Pero sa totoo lang, ikaw ay ginawa ng Diyos na mabuti. Tama? Dahil sabi sa Bible, you are made by the own image and likeness of God. At dahil doon, kamukha ka ng Diyos. Diba? Tingnan mo yung sa katabi mo. Kamukha ni Lord yan. Huwag ka masuka. Totoo yun. Diba? Bakit? Kasi minsan tayo lang naman nagle-label ng ano, beauty. Tama? Tayo lang naman nagsasabi, ito maganda, ito gwapo. Diba? Kayo? Alam nyo ba dati, ang matataba, yung, excuse me yung medyo chubby na lang, chubby. Yun ang sexy noong time. Alam niyo ba yun? Pero ngayon, pag sinabi mo mataba, sasabihin, ay, ano ka, racist. Diba? Homophobic, ganyan, diba? Mga ganyan. Diba? So, ang mundo lang ang nagde-define ng beauty. Pero alam niyo, sabi sa Bible, you are made by the own image and likeness of God. Kahit ano pa sabihin sa'yo ng magulang mo, ng kaklase mo, ng katabi mo, sa mata ng Diyos, ikaw ay importante. Amen? Amen. Jesus is King. Amen? Amen. Jesus is Lord. Amen? So, siguro mag-start tayo with an opening prayer. Let's bow down your head and close your eyes. Father in heaven, today we ask for your blessing and grace be upon on these children right now, on this youth right now. I pray, dear Lord, that you touch their heart, that you work in their lives, that you will pour out your grace, your wisdom, your love right now. Lord, let your inner healing be upon them right now. Whatever you're going through, ano mga pinagdadaanan mo, ano mga problema mo, God is telling you to let go and surrender it right now and be open to God's blessing and surprises today. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Amen. Pero alam nyo, dasalin din natin itong Saint Michael prayer. Okay? So, Saint Michael, the Archangel, defend
defend us in the battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan and all the evil spirit who prowls about the world, seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alam nyo, bakit ko dinasal to? Tayo sa akin, bakit? Kasi topic ko Halloween. Diba? Kaya nga sabi ko, Sis Rhoda, may galing ka ba sa akin? Bakit yan binigay mo? Alam nyo ba, ang usapang spiritual warfare or mga kademonyohan, mga takot, minsan iniiwasan din ng pari yan kasi complicated, medyo mahirap. Right? Diba? Pero ngayon, ano yung naiisip nyo pag naririnig nyo yung salitang Halloween? Nakakatakot, right? Impacto, demonyo, multo. Diba lahat? Monster. Diba, right? Yun yung pinakita sa atin sa mga movie, even sa school nyo, diba? Costume, right? Kaya nga, I honor all of you. Tama yung ginagawa nyo na i-honor natin mga saint. Right? Kaya palakpakan nyo yung sarili nyo. Diba? Yan ang tamang celebration ng Halloween. Alam nyo kasi, ako nung kabataan ko din, every November 1 and 2, bakit sa palabas yung multo ng lagi? Puro ganun, puro nakakatakot yung palabas. Kaya lumaki ako natatakot palagi. So, nag-instill siya ng fear sa puso ko at hindi naging maganda yung epekto nun sa akin. Alam nyo, lumaki akong insecure, lumaki akong walang tiwala sa sarili ko kasi nagkaroon siya ng effect eh. Kasi nag-instill siya ng takot. Right? Alam niyo po ba ang takot hindi galing sa Diyos? Yung fear? Hindi yan galing kay Lord. Pag ikaw nakakaramdam ng takot, hindi yan galing kay Lord. Alam niyo saan siya galing tayo isang kanino? Kay tanim. Kasi bakit? Tinatakot ka niya. Gusto ka niya matakot kasi bakit? Insecure siya sa'yo. Alam niyo po ba yon? Insecure sa inyo, si taning. Right? Kaya itong Halloween, napakagandang pag-usapan natin ngayon. Alam niyo bakit? Kasi ang mismong salitang Halloween ay Catholic term po yan. Alam niyo po ba yon? Ang meaning ng Halloween ay All Hallows Eves. Okay? All Hallows Eves, meaning to say, Bispera siya, October 13, bago ang November 1. Okay? Yung word itself, hallow, means holy. Ang word na hallow means holy yan. So, meaning to say, ang term na Halloween ay banal, galing sa Diyos. Right? Pero anong ginawa ng mundo? Ninakaw na pinamukha ng Halloween, all about monster, all about ghosts. Diba nakikita nyo yung tactics ng kalaban? Yun ang ginagawa ng kalaban para mag-inspire sa bawat kabataan. Alam nyo bakit ang isa akin? Bakit? Bakit kanya tinatakot? Para hindi mo na-fulfill ang plano ng Diyos sa buhay mo. Diba? Lagi mo lang sasabihin, hindi ko yan kaya. Tatatakot ako. Hindi, wala. Yung nawawala kang tiwala sa sarili mo. Tama? Diba? Kaya ang goal ko ngayon, ipakikita ko sa inyo, ano ba talaga na hindi dapat natin katakutan. At every time na maalala natin yung November 1 and 2, may kita mo na ikaw yung magandang plano ng Diyos sa'yo. Because Halloween, ang November 1 and 2, it's about your eternal life. Alam niyo po ba yun? Yung pangako ng Diyos na ikaw ay mabubuhay kasama niya forever. Gusto niyo yan? Yes. Gusto niyo may forever? Yes. Kay Lord lang may forever. Sorry, di ba? Tignan mo yung katabi mo, friend. Huwag ka na umasa. Huwag ka na umasa sa Kanya. Sabi mo, friend, pag sinabi niya sa iyo may forever, hiwalayan mo na yan kasi sinungaling yan. By the way, ako po si Brother Adrian Milag. Pwede niyo akong tawagin Kuya A. Sabihin niyo nga, hello. Hello, Kuya A. A, di ba? A. Oh, halata mga bini kayo, no?
Diba? Yung anak ko, favorite siya, Bini. So, ito yung ito yung nangyari sa mundo na parang tinanggal ng mundo, secular world, ang world na Halloween para ipakita na ito ay nakakatakot. So, paano ba nagsimula yun? Okay? Kasi, yung nangyari noon, so yung Halloween, merong celebration na naging pagan. Okay? So, merong mga grupo ng mga satanista, mga witch, mga occult, na ginamit nila pagkakataon ng November 1 and 2 para gumawa sila ng sarili nilang celebration. Okay? Na kinuha ng mundo. Right? So, anong nangyari no? Kaya nga, alam niyo po ba, every October 31, yung mga witch daw sa buong mundo, every October 31, gumagawa sila ng ritual. Okay? Alam niyo po ba yun? Diba? Gumagawa sila ng ritual, tapos nagpapakalat sila ng mga curse. So, ano yung mga curse? Sabi sa nakakausap ko mga exorcist, yung mga costume, kine-curse nila yun. Yung mga nakakatakot, and even yung mga candies, yung trick or treats, nilalagyan nila yun ng curse. Bakit? Simple lang naman, gusto ka sirain ng kalaban, right? Diba? Kasi insecure siya sa'yo. Naintindihan ba natin yon? Okay, so nagkaroon siya ng pagan roots, tas may tinatawag pa nga na Celtic Festival Samhain. Okay, itong festival na to, kaya daw sila nagsusot ng mga nakakatakot na mga costume, kasi naniniwala sila may mga evil spirit, okay, na gumagala sa buong mundo. So, para hindi sila para mapeste ng mga evil spirit, magsusuot sila ng kamukha nila. So, iniisip nila, hindi to pwede kasi kabaryo na natin yan. Diba? Ganon. So, ganon yung parang naging roots. So, kaya yung parang kinuha ng mundo, yung modern practice of Halloween. Okay? Kaya napakaganda ng ginagawa nyo na binabalik natin kung paano dapat pinapractice ang tunay na Halloween. Okay? So, bakit totoo alam? Kasi, sabi nga kanina si Rhoda, meron akong nag-i-interview ako ng mga different Catholic personality. Hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Okay? Pakita nyo muna yung sa umpisa, yung kanina, yung unang slide. Balik pa. Ayan. Ito, recently na-interview ko, si Father Joseph Sikia, si Father Winston Cabading. Kilala niyo po ba sila? Alden Richards, kilala niyo? Diba? Si Father Joseph Sikia, siya po yung kauna-unahang, take note kauna-unahang naging exorcist priest sa Pilipinas. Alam niyo yung exorcist? Nanonood kayo mga horror movie? Diba? Yung mga horror movie, mga about exorcism, alam nyo, huwag nyo nang panoodin yan, lalo na kung hindi yan align sa Catholic faith. Bakit? Kasi bakit? Ang nangingibabaw dyan ang kapangyarihan ng kasamaan. Di ba nakikita nyo, yung mga pare, pag ine-exorcist nila, pinapatay sila ng demonyo, pinapalipad. Yung mga matatanda, di ba, yung ugod-ugod na, di ba, sinasaksak ng mismong crucifix. Di ba napanood yung mga ganon? Di ba, parang, ano ini-instill sa utak natin? Natalo ang Diyos. Nakikita nyo yun kung paano yung deceptive ng ginagawa ng secular media ngayon? Pero sa totoo lang, ito based sa mga experience ni Father Joseph Sikia, Father Winston Cabading, sila yung nagsimula ng ministry na to dito sa Pilipinas. Bilang isang exorcist, sabi ni Father Joseph Sikia, never pa sa experience niya na natalo ang Diyos. Never. Sa lahat ng mga nahawakan niyang kaso, yung mga napoposes, lahat yun, napalayas nila ang demonyo. Bakit? Tawag sa akin, bakit? Kasi malakas ang Diyos. Hindi kaya ng demonyo, right? Diba? So, sabi nga ni Father Joseph na hindi raw hahayaan kailanman
ng Diyos na bugbugin ng mga napoposes ang pare. Kasi bakit? Lahat ay in control pa rin. In control pa rin lahat. Control pa rin ni Lord ang lahat. Naintindihan niyo ba yun? Yes! Sabi nga ng isang exorcist, Satan is on a short leash. Alam mo leash? Yung tali ng aso. Di ba yung aso pag galit na galit, gusto ka sakmalin? Ganon siya. Parang hawak-hawak siya ng Diyos. Hindi kanya kaya sakmalin. Di ba? Unless kung i-allow ni Lord, may mga bagay na inaalaw siya. Like si Emily Rose, inalaw niyang maposes. Bakit? Kasi doon nakita ng mundo na totoo ang demonyo. Doon sa story niya, pinakita sa buong mundo that devil is real. Kilala niyo si Emily Rose? Yung Exorcism of Emily Rose. Kilala yan na movie. Diba? Kasi nung panahon na yun, parang walang naniniwala sa mga poses-poses. And then, kasi si Emily Rose, very devout Catholic siya, madasalin, saintly. Pero inalaw ni Lord na paposes siya. At siya mismo, tinanong siya ni Mama Mary, gusto mo ba na mag-supper pa rin? At tinanggap niya yun. At dahil sa storya niya, namulat ang mundo about the reality of evil. Right? Kaya nga, natutuwa ko yung Satan in a shortly, silig sabihin, hawak pa rin siya ng Diyos, kahit gano'n siya kasama. Naintindihan niyo ba yun? Tanong sa akin, kasi, di ba, kung in control ng mga evil ang mundong to, wala ka na ngayon, hindi ka na buhay. Patay na tayo lahat. Right? Ginunaw na ng Diablo ang mundo. Kasi yun yung goal niya, sirain niya ang mundo. Pero, nasa under the will pa rin siya ng Diyos. Right? So, kaya ito share ko sa inyo based sa mga na-interview ko ang mga exorcist priest. Ayan, punta tayo doon kay Zachary King, yung kanina. Ayan. Alam niyo po ba si Zachary King? Dati po siyang satanista. Former high-ranking Satanist yan. Na-interview ko siya, tapos na-convert siya in the Catholic faith dahil nagpakita sa kanya si Mama Mary. Doon siya na-convert. Kaya nga, sabi niya, when you dress your child up, you give the devil the legal rights to change your child's identity. Ibig sabihin, sinasabi niya dito pag nagsusuot daw ng mga monster. Okay? And sabi ni Father Chad Ripperger, next slide. Yan, si Father Chad Ripperger, isa po siyang kilala at well-known na exorcist sa Amerika. Okay, siya yung top exorcist sa Amerika. Sabi niya, when people participate in occult-like activities, they risk inviting demons into their lives. Diba? Nakita niyo yung danger? Yung pagan Halloween? Next, sabi ni Father Vincent Lampert, isa ding exorcist yan sa Amerika. Sabi niya, more people today are fascinated by the devil than by the power of God. Di ba yung sabi ko sa inyo, mas parang sa mga pelikulang horror nangingibabaw ang kapangyarihan ng masama. Pero hindi totoo yun. Based sa mga experience nila, palagi silang panalo. Wala pang exorcist akong kilalang napatay ng demonyo. Lahat yan, natalo nila. Right? Next. Si John Ramirez, ex-Satanist din to, may interview ko siya this coming November. Sabi niya, he wants the celebrating of Halloween. It's like having a one-night stand with the devil. Grabe. Diba? Yung pagan Halloween, yung secular Halloween, pag sineselebrate. Diba? Para ka doon nakikipag one-night stand sa devil. Ito next, sabi ni Anton LaVey. Next slide. Si Anton LaVey, satanista to at founder siya of the Church of Satan. Okay? Ano yung sinabi niya? I'm glad that Christian parents let their children worship the devil at least one night out of the year. Diba? Ano yung tinutukoy niya? Yung pagsa-celebrate ng Halloween ng secular, yung pagan Halloween, yung mga nagsusot ng mga nakakatakot. Diba? It's like worshiping the devil. Diba? So, nakita nyo yun na
Yung mga sinabi ko sa inyo, hindi ko inimbento yon. Di ba? Galing yun mismo sa kanila ng mga nakakausap ko. Okay? Ang ginawa ng mundo, tinanggal nila ang Diyos sa Halloween at pinalit nila ang sitaning. Right? Pero today, ire-reclaim natin kung ano ba totoong meaning ng Halloween. Right? And you are blessed. Kaya sabi mo sa katabi mo, friend, huwag ka matulog. Pag natulog ka, pangit ka. Gantihan mo yung kumalapit sa'yo, friend, mas pangit ka. Diba? Diba? Alam nyo, medyo gusto kong gawing simple tong talk na to. Actually, mahirap talaga siya. Pero, ipakikita ko sa inyo, ano ba talaga ang meaning ng Halloween. So, ano yung naisip nyo pag mga multo? May tanong ako, multo, ano naisip nyo? Yung mga kaluluwa, kunyari ng lola at lola nyo. Naniniwala ba kayo na sila yon? Ha? Yung mga nagpapakita ng mga lolo nyo, mga lolo nyo? Naniniwala kayo sila yon? Galing, di ba? Kasi bakit? Sabi ng mga exorcist priest, yung mga nagpapakita na yan, ng mga kalo na, di ba natatakot kayo pag nagpapakita sila? Di ba? Sila ay nagpapanggap ng mga demonyo. Okay? Kasi bakit? Nililito nila tayo eh. Okay? So, yung mga multo, yung mga ghost, hindi yan kaluluwa ng mga kamag-anak, kakilala, or mga kaibigan, yung mga kakilala nyo ng yumao. Hindi po. Most of them, yung mga parisyon na yan, ay nagpapanggap na diablo. Right? Meron pa nga, di ba, tayo, pag nakakita ng paru-paro, ano sinasabi natin? O, di ba? Pilipino yan. Sinasabi, pero alam niyo sa Amerika, sinasabi na, uy, wow, butterfly, it's beautiful. Di ba? Eh dito, pag nakita ng paru-paro, ay, binibisita tayo ni Lola. Grabe, no? Yung mga superstitious belief natin. Ito, isipin nyo. Ito mag-isip kayo. Naniniwala ba kayo na ganun kababaw ang Diyos para gawin yung lolang kaluluwa mo yung butterfly? Di ba? Hindi, kasi bakit? Kung dito pa nga lang sa mundong to, napakaganda ng plano ni Lord eh. Ano pa kaya sa susunod na buhay? Tama? Tapos gagawin ka lang niya ang paro-paro? Grabe naman. Di ba? Ito tignan nyo. Minsan, okay, hindi to most of the time. Minsan, okay, yung mga kaluluwa ng mga yumao, na mga kamag-anak, yumaal natin sa buhay, minsan, nagpaparamdam sila paano? Sa panaginip. Okay? Pero hindi nakakatakot. Hindi ka nila tatakutin. Hindi ka makakaramdam ng takot. Okay? Kasi bakit? Tawid sa akin, bakit? Kasi humingi sila ng dasal. Humingi sila ng dasal kasi hindi mo sila pinagdadasal. Okay? Hindi nyo sila pinagmimisa. Kasi bakit? Baka nasa purgatory pa sila. Alam niyo po ba yung purgatory? Di ba mamaya i-discuss natin yan, ano yung purgatory? Okay? Bilang isang Katoliko, naniniwala tayo na mayroong purgatory. Kasi bakit? Sabi sa Bible, walang sino man ang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos nang may bahid ng kasalanan. Di ba? Hindi pwedeng heaven and hell eh. Bakit? Kasi lahat tayo, hindi tayo qualified na makapasok ng langit. Kasi tayo, until mamatay tayo, meron pa rin tayong kasalanan. Sino dito ang naniniwala na pag siya ay namatay, holy siya, banal, walang kasalanan? Meron? Di ba? Kahit ako, tataas ko dalawang kamay ko, mamamatay ako na may kasalanan. Di ba? At baka magtagal din ako sa purgatory. Di ba? Naiintindihan nyo yun? Kaya minsan, eto na sabi ng mga ibang exorcist, minsan bigla mo na lang naisip yung, kunyari si Lolo, si Lola, or yung kaibigan mo na namatay na. Hindi coincident na naisip mo sila. Meaning to say, baka humihingi sila ng dasal. Tama?
Di ba? Eh, hindi yan kayo, naalala ko si ano, kunyari, naalala ko yung namatay kong kaklase or kaibigan. Bakit kaya? Di ba minsan gano'n, nagtataka ka? Pero alam nyo, humihingi sila ng dasal sa'yo. Alam nyo bakit? Alam nyo sa akin bakit? Kasi alam nila na malapit ka kay Lord. Di ba? So madalas ganun, pinupunta nila yung kung sinong pwede silang ipagdasal. Tama? And take note hindi sila nakakatakot. Okay? Hindi sila nananakot. Pag nakaramdam ka ng takot, malamang sa malamang, hindi ka luluwaluyo ng mahal mo sa buhay. Demonyo yon. Okay? Demonyo yon. Kaya, di ba? Maganda. So, ano ba nangyayari pagkatapos natin mamatay? Okay? Bakit mahalaga ang purgatory? Ayan, pag-usapan natin yan. Kasi pagkatapos natin mamatay, haharap tayo sa particular judgment. Sabihin nyo nga, particular judgment. Ano yun? Tatlo. Heaven, purgatory, and hell. Okay? Sino dito gusto pumunta ng hell? Meron? Walang magtataas, di ba? Pero alam nyo, dito kayo maggugulat. Tami sa akin may mga taong pinipili nilang pumunta ng hell. Yes, may mga kilala ko na bakit? Nire-reject nila yung pag-ibig ng Diyos eh. Matigas ang ulo nila, hindi kita kailangan, Lord. Ako lang ang magaling. Nire-reject nila. Marami akong kilalang ganun. Na until mamatay sila, they know that they will go to hell. And they want it. Grabe, di ba? So, para magugulat ka, may mga tao palang ganun. Yes, meron. Di ba? Kasi bakit? Nire-reject nila ang pag-ibig ng Diyos. Right? Kasi minsan inisip natin parang napakahirap pumunta ng heaven. Minsan naisip niyo yun? Di ba? Naisip niyo yun? Pero alam niyo, pag naisip niyo parang napakahirap, isipin po natin yung mga Catholic saint natin. Ang dami sa kanila. Like si Saint Augustine, sobrang makasalanan. Pinagdasal siya ni Saint Monica ng maraming taon. As in, makasalanan si Saint Augustine. Pero nagbago siya, naging santo. Kaya tignan mo yung katabi mo. May pag-asa yan. Ha? May pag-asa yan. Kaya mo sabihin mo, kapatid, may pag-asa tayo. Tama? Di ba? Yung mga naging banal na yan, once upon a time, naging makasalanan din po sila. Tama? So, alam niyo po ba, eto heaven, pag-usapan natin heaven. Siyempre, lahat tayo gusto mapunta ng heaven. Tama? Di ba? Yan ang goal to heaven. Tama? Pero habang nabubuhay pa tayo, pinaparanas pa rin sa atin ni Lord ang langit dito sa mundo. Paano? Tignan mo yung katabi mo. Ha? Di ba? Mabuting tao yan. Di ba? A taste of heaven yan. Di ba? Minsan may attitude, pero alam mo, mabuti naman talaga yan. Tama? Di ba? So, habang nabubuhay tayo sa mundo, yung pa kasi mundo, yung meron tayo ngayon, practice pa lang to papunta ng heaven. Okay? Practice lang. Kaya friend, sabi mo, kapatid, galing-galingan natin pagpa-practice. Diba? Training. Nagte-training tayo ngayon papunta ng heaven. Diba? So, next is yung purgatory. Sabihin nyo nga purgatory. So, eto. Diba? Bilang tayo mga Katoliko, madalas, ito ang palaging binabati ko sa atin ng ibang religion. Diba? Nasaan sa Bible ang purgatory? Narinig nyo na yun? Diba? Diba? Nasaan daw sa Bible ang purgatory? Wala naman talaga sa Bible ang word ng purgatory, pero yung concept itself nandoon. Alam nyo, hindi naman lahat ay kailangan mabasa sa Bible. Like yung Trinity. Di ba naniwala kayo sa Trinity? Si Lord, si Jesus, at Holy Spirit. Pero may nabasa na ba kayo word na Trinity sa Bible? Ba't ka naniniwala? Wala sa Bible. Di ba? Even the incarnation, yung pagkadating ni Christ kay Mary, wala sa Bible yan. Pero yung concept nandoon. Tama?
Even the word Bible ay wala sa Bible. Pero naniniwala ka sa word na sa Biblia. Tama? So, nakikita natin yung concept na gano'n. Yung purgatory, nandun siya sa Bible. At mayroon tayong mababasa, pakita natin sa Maccabees. Nandiyan yan. Yan o, sa Maccabees chapter 12 verse 46, nabanggit dyan yung pray for the dead. Diba? Nakita niyo yan? So, ibig sabihin, pray for the dead. Ano yan? Purgatorio. Alam nga naman langit yan. Diba? Alam nga naman hell yan. Kasi alam nyo, pag napunta na ang tao sa hell, wala na magagawang dasal nyo. Tapos na yun. Eternal punishment tawag doon. Pero pray for the dead. Ibig sabihin, pinupurify pa ng Diyos yung kaluluwa na yun. Tama? So, alam nyo ba yung Maccabees? Makikita nyo lang yung Book of Maccabees sa mga Catholic Bible. Kasi bakit? Tinanggal yan ni Martin Luther. Tinanggal niya yan. Nung gumawa na siya ng sarili niyang religion, nung naging protestante siya. No offense sa mga protestant, napakabuti po nila. Okay? Kasi kung hahanapin niyo yan sa mga protestant book, wala kayong makikitang Maccabees. Only sa Catholic. Kasi bakit? Ang Bible po, alam niyo po ba, ang Bible, ang sino nag-compile niyan? Katoliko. Sila po ang nag-compile niyan. Yung mga early church father, mga Katoliko po yun. Okay? So, kaya makikita niya, pray for the dead sa Book of Maccabees. Maccabees. Yan, pwede nyo tignan yan. Actually, mahaba yan. So, inikliyan ko lang yung makikita yung pray for the dead. Okay? So, ang purgatory, tinatawag siyang temporal punishment. Sabi nyo nga, temporal punishment. Bakit temporal? Kasi bakit? Kasi pag tayo po, pag namatay, at namatay kami kasalanan, especially may mortal sin. Alam niyo po ba yung mortal sin? Diba? Alam niyo yung Ten Commandments? Kabisado nyo? Dictate, di ba? Sige nga, dictate nyo 1 to 10, di ba? Hindi, pero ang Ten Commandments, pag nakagawa ka ng against doon, magkakaroon ka ng mortal sin. Para mas maintindihan nyo. Okay? So, kung meron ka nakagawang kasalanan doon, yung sinasabi ni Lord doon sa Ten Commandments, magkakaroon ka ng mortal sin. Kasi may tinatawag din na venial sin. Alam niyo yung venial sin? Kasi ang venial sin, pwede siyang mapatawad kahit sa Mass. Sa Mass lang. Okay? Kasi during Mass, may sinasabi doon, di ba, na Lord, patawarin mo kami, nabubura yung venial sin doon. Pero ang mortal sin, matatanggal lang siya saan? Tawag sa akin saan? Sacramento of Confession. Kumpisal. Sino dito nakapagkumpisal? Nagkukumpisal. Regular. Di ba? Di ba? Kung hindi pa, try nyo ulit magkumpisal. Kasi bakit? Pag nagkukumpisal ka sa pare, okay, nililinis niya ng kaluluwa mo. Tinatanggal niya yung mga mortal sin mo. Di ba? So, nababawasan niyan yung pag-stay mo sa purgatory. Okay? So, sa mortal sin, meron siyang, ang mga kasalanan kasi natin, meron mga consequence. Okay? May mga mortal sin ka nagagawa na hindi talaga siya na, yung consequence nun, yung temporal punishment, hindi siya nabubura sa confession. Pero magagawa lang yun pag napunta ka ng purgatory. Okay? So, ganun po siya. Medyo technical, pero ganun lang siya. Pag pag meron kang kasalanang nagawa doon sa Ten Commandments, may mortal sin yun. So, ibig sabihin, kailangan mo magkumpisal sa pare. Okay? Sasabihin ng mga iba dito, ay, bukay chismis kami ni Father sa kasalanan ko. Di ba? Hindi po nila gagawin yun. Bakit? Matatanggal ang pagkapari nila. Ha? Hindi nila pwedeng pagkalat yung kasalanan mo. Bakit? Pag nagkukumpisal ka, hindi sa tao, hindi sa pare. Kanino? Tanong saan kanino? Kay Jesus mismo. Pag nandun ka sa confessional box, si Jesus mismo yung nandoon. Nire-represent lang siya nung pari na yon. Tama? Kaya after ng toko, dapat magkumpisal ha. Assignment nyo yan ha. Okay? Kailangan. Diba?
Kasi bakit? Sino ditong... Kasi alam niyo po ba ang purgatory May nagsabi, may isang mga saint, mga Catholic saint, ang fire daw, yung fire, yung apoy na meron sa purgatory, kasing level siya ng hell. Parang, talaga Adrian, kasing level siya ng hell. Pero temporal. Hindi siya forever. Naintindihan nyo? Pero kahit na sinong gustong ganun, makaranas ng ganun, di ba? Kunyari, 10 years, 20 years ka nandun, pero temporary lang naman. Okay lang naman, di ba? Okay ba yun? Hindi, di ba? So, anong gagawin natin? Dapat magkukumpisal. Tama? Right? Para mabawasan. Pero alam nyo, may promise si Lord. Alam nyo, diretso, kung gusto nyo dumiretso ng langit, tayo sa akin paano? Tuwing every Divine Mercy Sunday. Alam niyo po ba yung Divine Mercy Sunday? After ng Holy Week yun. Yung next Sunday, may promise si Jesus kay Sister Faustina, yung mga kaluluwa, yung mga tao magkukumpisal at magsisimba ng Divine Mercy Sunday, matatanggal yung temporal punishment. So, ibig sabihin, pag namatay ka, diretso langit. Gusto niyo yan? Diba? Kaya pag Divine Mercy Sunday, ganun gagawin nyo. Diba? Right? So, ngayong November 1 and 2, meron tayong dapat gawin. Okay? Paano natin i-reclaim ang Halloween bilang Katoliko? Okay? Yan yung tama yung ginawa nyo, yung magdamit ng santo. Diba? Kasi nire-remind tayo ng totoong essence kung ano yung sineselebrate natin. Next is, magdasal ng rosaryo. Di ba ang ganda ng topic nyo last week? Rosary. Di ba? Alam nyo po ba ang rosary? May promise dito si Mama Mary. 15 promise. Isa sa promise niya, yung mga tao devoutly nagdadasal ng rosaryo araw-araw, hindi na mapupunta sa purgatorio. Di ba? Sino nagdadasal ng rosary araw-araw? Diba? So, ngayon, nalaman nyo yun. May promise si Mama Mary ganun. Every day na nagdadasal ng rosary. Kaya di-search sa Google, 15 promises of Mama Mary in praying the rosary. Makikita nyo yun. Okay? At alam nyo po ba ang rosary? Sabi ng mga exorcist, takot na takot ang mga demonyo dito. Alam nyo po ba yun? Every Hail Mary, ayaw nilang naririnig ang dasal na Hail Mary. Kasi bakit? Nadudurog yung pride nila ng mga Diablo. Kasi bakit? Si Mama Mary, siya yung perfect creator of creation of God. Yung gusto ni Lucifer during that time, yun ang ginawa ni Lord kay Mama Mary. And guess what? Si Lucifer, angel siya. Seraphim, specifically, siya yung pinaka-high rank of angel. And si Mama Mary, tao. Yun hindi niya matanggap. Diba? Bakit tao? Inangat mo. Diba? Si Mama Mary, conceived without sin, dalawa lang silang walang kasalanan, original sin. Si Jesus at si Mama Mary. At galit na galit si Lucifer doon. Kaya every time na naririnig niya yung Hail Mary, talaga na nakakrush siya, yung pride niya, ayaw niya yun. Diba? Kaya nga ang rosary is a spiritual weapon. Sabihin niyo nga, rosary is a spiritual weapon. Kaya kung ikaw nakakaramdam ng takot, hawakan mo rosaryo mo. Okay? Kung tingin mo medyo parang nararamdaman mo si taning sa paligid, may mga nagpaparamdam sa'yo, hawakan mo ang rosaryo mo. Or magdasal ka ng Hail Mary, mawawala yan. Bakit? Yung sinasabi ng mga exorcist, at ako mismo na-experience ko yan maraming beses. Pero every time dadasal ako ng rosaryo, nawawala. Right? Alam niyo po ba na prone ako sa spiritual harassment dahil mga in-interview ko mga exorcist. At maraming beses ako na naka-experience nun. But every time I pray the rosary, nakikita ko how the power of God is moving through the rosary. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, magdasal na tayo ng rosary araw-araw. Promise? Promise, Pexman? Diba? And next is, dapat umattend tayo ng misa, especially ng Vigil Mass, October 31, bago yung All Saints Day. Okay? So,
Bibilisan ko na lang, ano ba yung sineselebrate natin tuwing November 1? Ano yun? All Saints Day. Sabi nyo, All Saints Day. All Saints Day. Ibig sabihin, inaalala natin yung mga santo. Right? Yung mga santo, yung mga namuhay ng banal dito. Minsan iniisip natin, Brother Adrian, Kuya Adrian, parang hirap maging santo. Tama? Diba? Nakikita nyo kasi kilala natin yung mga grabe nagbi-miracle. Sila Padre Pio, sila Sister Faustina, yung mga nagbabilocate, yung mga kala mo may superpower ng mga saint. Pero alam nyo, ang galing ni Lord. Tanong sa akin, bakit? Kasi meron tayong mga modern saint like si Blessed Carlo Acutis. Sino kilala si Kuya Carlo? Diba? Alam nyo, napakasimple ng buhay ni Kuya Carlo. Carlo Acutis, na magiging soon, Saint Carlo Acutis. Isa po siyang batang katulad nyo, naka-jeans, naka-jacket, kasing pogi ko, ganon. Diba? Joke po yun, joke. Diba? Si Carlo Acutis, kilala nyo yun? Diba, i-search nyo sa internet. Si Carlo Acutis, araw-araw nagmimisa siya. Umatin siya ng mass. Meron siya devotion sa Eucharist. Sabi nyo nga, Eucharist. At dahil sa devotion niya sa Eucharist, gumawa siya ng website. At doon nilagay niya lahat ng mga Eucharistic miracle. Alam niyo yung Eucharistic miracle? Sino dito first time narinig ang Eucharistic miracle? Sino dito nakarinig na ng ostia? Ostia. Alam niyo, ostia. Yung pag nagmamas kayo, yung puti, binibigay ni Father. Alam niyo po ba yung ostia? Pag ni-consecrate ni Father yan, ay totoong dugo at labanan ni Jesus yan. Alam niyo po ba yun? Alam niyo po ba yun? Hindi yung biskwit. Okay? Kaya dapat pag tinatanggap natin yan with full and proper reverence. Bakit? Kasi Diyos na yan. Pag binibigay na yan ng pari sa'yo, yan na ang totoong katawan at dugo ni Jesus. Ang tawag doon, transubstantiation. Sabi nyo nga, transubstantiation. Para mas madali, search nyo na lang sa internet. Diba? Pero ibig sabihin, nagtra-transform yung host na yon, yung parang tinapay na yon, na real body of blood of Christ. Siguro tinatawin sa akin, paano nangyari yung Brother Adrian? Tawin sa akin, paano? Hindi ko rin alam. Pero walang imposible sa Diyos. Tama? Sinabi niya yun eh. This is my body, this is my blood. And during that time, nagtatransform yun. At pag sinasabi yun ng pare, yung salitang yun, nagtatransform yun automatically. Right? Diba? Kaya si Carlo Acutis, gumawa siya ng mga document sa Eucharistic miracle. Alam niyo yung Eucharistic miracle? Yung mismong host, maraming pare ang nakakita, nung pagka-break nila ng bread, may lumabas na dugo. Nagtalsikan yung dugo. Okay? So, nung tinest ng mga scientists, ito, totoo to. I-search nyo yung Eucharistic miracle. Nung tinest nila yon, yung dugo, tsaka yung parang laman, alam nyo, na-discover nila, tangi sa akin ano? Totoong dugo at laman ng tao. Oh, gulat kayo, di ba? Tinapay, tas nag-transform. So, ibig sabihin, 2,000 years ago, tama ang sinasabi ni Jesus. Every time na umatin ka ng misa, na yan ang totoong dugo at laman niya. Tama? Hindi yan symbol. Siya yan. So, kaya dahil doon si Carlo Acutis, dinocument niya sa website niya, makikita niyo yun, lahat ng Eucharistic miracle, at dahil doon marami siyang na-convert na mga atheists, mga hindi naniniwala sa Diyos, at dahil doon naging santo siya. Sino dito marunong mag-Facebook? Mag-TikTok? Yan. Gamitin niyo yung mga social media, ha? Para pakalat ang salita ng Diyos. Hindi yung kumaldag ng kumaldag. Okay? Huwag ganon. Hindi huwag yung sumayaw ng bini. Huwag ganon. Diba? Gamitin mo yan para dalhin ang tao kay Jesus. And soon, magiging katulad ka rin ni Kuya Carlo na magiging santo. Tama? Sino dito gusto maging santo? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Ayaw nyo? Hindi, walang imposible. Kaya nyo yun. Sabi mo sa katabi mo, friend, mukha kang santo. Minsan mukha kang sinto-sinto. Hindi, pero tignan mo yan. Mabait yan. Pagtulog. Diba?
celebrate natin November 2? All Souls Day! So, ibig sabihin sila yung mga kaluluwa sa purgatory. Okay? Ito, bibilisan ko na lang. Alam nyo, di ba may minsan nakikita kayo mga post sa Facebook? Di ba? Happy birthday in heaven. Di ba nakikita nyo? Happy birthday in heaven. Di ba? Parang kinanonize nila yung tao na sa heaven na. Pero ang totoo, nasa heaven na ba talaga siya? Di ba? Paano kung nasa purgatory? Baka pinatukan siya, hoy, heaven, heaven ka, nasa purgatory pa ako, pagdasal mo naman ako. Di ba? Ipagmisa nyo sila. Tama, very powerful ang pagmimisa. So, ibig sabihin, every All Souls Day, sineselebrate po natin yung mga kaluluwa sa purgatory. Kaya dapat, binibisita po natin sila sa sementeryo. Di ba? Okay? Ito, paano natin matutulungan itong mga kaluluwa na ito? Mabilis na lang. Para makawala sila sa purgatory. Di ba? Makakapunta sila na langit. Matutulungan po natin sila. Paano? May tinatawag ang simbahan na plenary indulgence. Sabihin nyo nga, plenary indulgence. So, binigay po ito ng Santo Papa from November 1 to 8. Pag ginawa nyo to, every day, kunyari magsisimula ka ng November 1 to November 8, meron kang hihingin kay Lord na isang pangalan ng isang kaluluwa na tingin mo na sa purgatory, makakawala siya sa purgatory. Gusto niyo yan? Di ba? Alam niyo po ba? Ang isang kaluluwa sa purgatory, pag nakapunta na yan sa langit, tatanawin nila yan ng utang na loob sa iyo at palagi ka na nilang pagdadasal araw-araw. Walang hinto. Di ba? Gusto niyo yan? Di ba pag may problema ka, kunyari sa kaibigan mo, friend, pagdasal mo naman ako. Di ba? Pero yung kaibigan mo yung makasalanan, pero sila, pure na, wala nang kasalanan, and their prayer is powerful. Yes? Sabi nga sa Bible, the prayer of righteous is powerful and effective. Right? So, matutulungan natin sila kasi may sinasabi yung plenary indulgence. So, binibigay yan ng Santo Papa. And itong concept na to, nandito yan sa binding and loosing concept na binigay ni Jesus kay Peter. Kaya nagbibigay ang simbahan ng plenary indulgence. So, paano natin ito magagawa? Paano natin sila matutulungan? Bibilisan ko na lang. Number 1, kailangan mo silang bisitahin sa sementeryo. Okay? Siguro tatanong mo, paano kung malayo? Kung nasa probinsya? Kahit hindi mismo sa sementeryo kung saan sila nakalibing. Basta pumunta ka lang sa sementeryo. Okay? Pero may condition to Take note, may condition. Bago ka dapat pumunta ng sementeryo, hindi ka dapat makakagawa ng mortal sin. Madali yun. Nasa 10 Commandments lang, di ba? Madaling iwasan yun. Pero mahirap, venial sin. Paglabas mo pa lang ng simbahan, nakapag-chismisan ka na May kasalanan na yun. Nakapang-judge ka na. May venial sin na yun. Alam niyo po ba yun? Di ba? Kailangan mag-confess ka, makatanggap ng communion, ibig sabihin, nagmisa ka ng malinis, na hindi ka makagawa ng kasalanan bago ka pumunta ng sementeryo. Okay? Kailangan pag nakapunta ka sa sementeryo, wala kang kasalanan. Ang hirap, no? Ito, mamaya, bibigyan ko kayo ng tips dyan. And then, pag nandun ka nagmisa ka na, after mo matanggap ang communion, ipagdasal mo ang intensyon ng Santo Papa at magdasal ka ng isang Our Father at isang Hail Mary. Tapos, banggitin mo yung dasal na to. Next slide. Banggitin mo yan. Eternal rest grant unto, anong pangalan niya? O Lord, and let perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Pwede nyo picturean yan. Okay? Pero nasa internet naman yan Okay? Yan. Dadasalin nyo yan. Okay?